Secret files. Itago niyo na lang ako sa pangailang Franco. Ito ang liham ko para sa minamahal ko. Hi, mahal. Actually, hindi ko nga alam kung tatawagin pa ba kitang mahal. Kasi, puro hinanakit at sakit na lang ang naaalala ko sa'yo. Pero lagi kong sinasabi, I love you. Kapag magka-chat tayo, naminis pa rin kita ng sobra. At totoo yun. Ang hirap ng long-distance relationship. Pero mas mahirap yung sitwasyon natin. Kasi, nasa iisang bansa tayo. Pero magkalayo pa rin. Magkalayo na nga. Sinasaktan pa natin ang isa't isa. Kumbaga, kung nasa Pinas tayo, nasa Manila ako, nasa Davao ka, ang saklap, diba? Gusto ko i-share yung mga sakit na nararamdaman ko. Naalala mo ka ba, noong unang linggo natin bilang magkarelasyon? Pumunta sa bahay, sakto na nandun yung papa ko. Nag-usap tayong tatlo. Tunog ng tunog yung cellphone mo, kaya tinanong kita kung sino yun. Sabi mo, ex mo. Ganda point sana sa akin yung hindi mo pagsagot sa kanya. Pero tawag ng tawag at kinukulit ka. Kaya sabi ko, sagutin mo na yung tawag. Tapos tapusin mo na agad. Pero tumagal ang pag-uusap ninyo. Sa halos inaabot kayo ng 30 minutes. Masaya ka pang nguminit at parang tuwang-tuwa ka sa mga sinasabi ng mohong na yun. Samantalang nasa bahay ka namin. Sa harap ng papa ko pa. Negative ka? Tinanong ako ng papa ko kung sino yung kausap mo. Sabi ko, kaibigan mo lang. Pero sabi ng papa ko, iba daw yan. Kaya kailangan kong tatagan at maging matalino. Hindi ko pinansin ng papa ko kasi bulag ako nun. Kasi mahal kita. Ayokong masira agad yung relasyon natin. Naalala mo pa ba yung pinagpintangan mo kung may iba? Ka-work po lang yun. Pumunta kami ng isang mall dahil festival ni SpongeBob. Alam mong favorite ko si SpongeBob. Favorite din nila yun, yung tatlong girls na kasama ko. Pero kasama namin yung asawa ng isang babae. Yung partners nung dalawa, hindi na kinaya pang humabol dahil may trabaho. Nagkapicturan at dahil kapatid na ang turingan namin sa isa't isa, kulitan, asaran, wala na sa amin yun. Pero sa mga pictures may nakita kang isa dun na nakakbay sa akin. But she's nothing special to me. Umakbay lang pero inisip mo na agad na may nangyari sa amin. Ang sakit mo magsalita. Ganun bang tingin mo sa akin? Naalala mo pa ba nung minsan nagkayaan kayo ng best friend mo na mag-inuman sa kanila? Ayokong sumama kasi matagal akong hindi umiinom at galing pa ako ng trabaho. Agad ako, gusto kong magpahinga. Pero mas pinili kong sumama sa'yo. May dalawang lalaki na nandoon at nakita mong nagte-text ako.
May codename na Baby Girl. Tinanong mo kung sino siya, sabi ko yung ka-work ko na sinasabi mong naka-6 ko. Nagalit ka? Siyempre naintindihan ko yun. Ang hindi ko maintindihan na after ko sabihin yun, umalis ka sa tabi ko at dun ka tumabi sa isang lalaki. At para akong tae na nandoon sa isang tabi like I don't exist at all. At nung nag-uwian na, iniwan mo ko na parang siraulo dun sa gate, at dun ka sumabay sa mga lalaki. Samantalang ako yung boyfriend mo. Kahit ka pa talagang babae. Naalala mo pa ba nung pinagbintangan mo din yung Christian friend ko na kabit ko? End of the year na yun, kaya kailangan na namin mag-renew ng health card sa Quezon City Hall. Pero hindi ko kasi alam pumunta doon, kaya sumabay na lang ako sa kanya. Palilipat na din ako sa ibang branch noon. Kaya gagahulin na talaga ako ng oras. At nung natapos na kami kumuha, dumaan muna kami sa circle at nagpicture. Tapos bonding na daw namin yung remembrance. Pero nagalit ka na. Okay lang sa akin. Pero pinapili mo ko, sila o ikaw. Siyempre mas pinili kita. Iniwasan ko sila para sa'yo. Galit na galit ka dun, samantalang yun na yung mga taong nambabatok sa akin kapag nag-aaway tayo, sa iyo pa sila kumakampi. Pero ganun mo na lang sila pag ginalaan. Naalala mo pa ba na pumunta tayo sa Maynila? Namatay kasi yung papa ng barkada mo, ganun pa rin. Galing ako ng work pero sumama pa rin ako sa'yo. Nandun din yung barkada mo, na ex mo pa. First love never dies, sangpeg. Inumay hanggang kinabukasan na naman, kasi last lamay na. Sobrang nalasing ako nung nakatulog, pagising ko laklak ulit. Kaya nung babiyahin na Manila North, lupay-pay ako. Ang nakakatawa dun, parehas kaming lasing ng ex mo. At parehas kaming nakasandal sa'yo. Tuwang-tuwa ka na naman. Pero nasaktan ako nang makita kong ginahalikan mo siya. Kaya pumikit na lang ako at palihim na umiiyak ka. Kaya nung nandun na sa Manila North, nagpaiwan na lang ako sa sasakyan. Anwari, di ko kayang bumaba at ako na lang ang bahala sa ex mo. Lalasunin ko sa hinay. Pero alam ko hindi ako ganong tao. Kahit powder ka. Pero ang sakit-sakit lang muna. Ex ng girlfriend mo, ikaw ang nag-aasikaso. Naalala mo pa ba yung minsan kailangan yun ng pera? Wala akong trabaho nun. At hiki-extra lang ako sa pabrika ng papa ko. Maliit lang ang sweldo pero ayos na rin. Habang naghahanap ako ng ibang work. Kaya hindi kita matulungan pero sabi mo yung isang ex mo may no-offer sa'yong tulong. Pero may kapalit. Kapag kailangan ka niyan, sasama ka sa kanya. Lang ya? Paano naman ako? Kapag nagkataong kailangan din kita pero kasama mo siya? Lang niya talaga parang binibilin niya yung relasyon at pagkatao mo. Pero ang sabi mo sa akin, wala kang choice. Nakakasira ulo no, nakakatalantado. Kaya nag-post ako sa FB na ganun ang gagawin mo. Kaya kinausap tayo ng administrator ng church. At oo nga pala nakalimutan kong i-mention na Christian ka pala. At gusto mo na sumama ako sa iyo sa church. Kasi unbeliever ako. Sabi mo doon, hindi mo naman gagawin yun eh. Pero magkikita na kayo nung araw na nag-post ako sa FB. Kung hindi pa nga ako nag-post sa FB, baka hindi ka ma-alarmay. Naalala mo pa ba nung nagkayaan kayo ng mga barkada mo mag-inuman? At nandun na naman yung barkada mo. Na ex mo pa. Pero tiniis ko yung pagkaasar ko. Pero deep inside gusto ko tang iwan dun.
ang sa malasing na. Seriously, may time na napag-usapan pa rin yung topic na bakit kayo nagkahiwalay. May asawa at boyfriend na pare-pareho, pero yun pa rin yung topic. Hindi maka-move on. Tanya, ang sakat nun. Sa harap ko pa talaga pinag-usapan. At nasundan pa yun ng mga ilang araw. Nauna ka na sa venue na ilang lakad lang, harap na ng church yun. Inuman pa rin. Nauna ka na nga dun sumunod lang ako kasi may work na uli ako. So tumabi na ako sa iyo pagdating ko dun. Di ko nadatnan yung ex mo. Haday tagay na. Kung medyo may tama ka na, sabanggit mo yung pangalan ng ex mo. Na siya yung pinapatagay mo. Hi, hello. Ako po yung boyfriend mo. Ako yung katabi mo. Kaya napatingin ako sa'yo. At nakita ko nagkatinginan kayo. At kumindat ka din sa barkada mo. Ano ibig sabihin ng kindat? Tandan ba yung hinayupak na dalakan yun habang wala ako? Dumaan ang mga taon at panahon. Lagi yan. Yan naman nasa isip ko. Nakaukit ngayon sa puso ko. Yung mga maliliit na bagay na hindi ko kayang naikwento. Hanggat sa umabot na nabuntis kita. Sa totoo lang, hindi nga ako sorry kung ako talaga ang ama ng pinagbubuntis mo. Pero tinanggap ko na lang. Naalala mo pa ba nung pinapakiusapan kitang civil wedding na lang ang kasal natin? Kasi para yung perang magagamit sa kasal, ilalaan na lang natin paglabas ng baby, Havel. Kasi 6 months na lang. At kapag nakalabas na si baby, mag-iipon tayo para sa beach wedding. Pero instead na pumayag ka, ang dating sa akin, naging selfish ka. Kasi sabi mo, kung hindi tayo mag-church wedding, lalayo at ilalayo mo sa akin ang anak ko. Bakit dapat isipin yung paglabas ng bata? Matagal pa yun. Yan ba ang pag-iisip na magiging isang ina? Sariling kagustuhan ang iniisip? Pero sa takot kung mawala ka sa buhay ko, pumayag ako sa gusto mo. Ipinangutang ko yung pampakasal sa iba't ibang tao. At tuloy yung kasal. Masaya ka? Pero giniisip ko yung para sa bata. Pagbabayad ako ng utang, tapos uutang ulit ako para sa delivery ng baby, mababaon ako sa utang, at nangyari na nga. Amutang ka din dun sa kapitbahay niyo. At dun sa girlfriend na kuya mo. Kaya umalis ka papuntang abroad, nangutang ka ulit dun sa kapitbahay niyo, pang-asikaso ng papeles mo. Nag-loan ka pa sa bangko. Matindi, no? Pero sabi ko okay lang kasi ang sabi mo, sweldo mong kukunin yung pambayad sa bangko. Hanggang sa nagtrabaho na rin ako abroad. Mangutang ako sa kapitbahay niyo pang asikaso ng papers ko. Same country pero hindi tayo magkasama. Naalala mo pa ba nung nakiusap ako sa iyo na babayaran ko muna yung mga utang ko? Kasi ilang taon na, hindi ko pa rin nababayaran. Pero hindi muna kita mapapadalhan ng pera. Pero yung para sa bata buong ibibigay, pumayag ka. Ang nasa isip ko kahit kasi nagpapadala ko sa iyo, hindi mo naman din mapapakinabangan dahil iba ang currency dito. Pero pumayag ka nga. Ilang months lang nag-post ka sa FB na wala akong kwenta. Ako may asawa ka o wala, parehas lang. Ako lang yung pinapadala ko para sa bata. Nakikipag-iwalay ka sa akin. Nakikigatong pa ang mga magulang mo. Ang tumakbo sa isip ko, pinaikot ka na ng pera. Mukha ka ng pera. Basehan na ngayon ng pagiging isang mabuting asawa ang mabigay ng pera. Kaya hindi ako nagsabi sa'yo. Instead, iniyak ko ang lahat-lahat.
Lahat ng sakit at hinanakit. Umakit ako ng rooftop umiiyak. Sawing-sawi. Tumatakbo sa isip ko, natatalon lang ako para matapos sa lahat ng panghihirap ko. Pero may nakarinig sa paghagulugol ko. At napigilan niya ako sa binabayla ko. Natulog ako. Pagkatapos pagising ko, kinabukasan, magaan na pakiramdam ko. Para sa akin, anuman ang mangyari, hindi ko pababayaan yung bata. At simula sa araw na yun, patay na ang nararamdaman ko para sa iyo. Tama na yung iniyakan kita ng sobra at sinusumpa ako. Hindi mo na ako muling masasaktan pa. Tama na, last mo na yun. Ako na din na nagbayad ng utang mo dun sa girlfriend ng kuya mo. At doon sa kapitbahay niyo. Naalala mo pa ba nung minsan nagsabi ka sa akin na ang mama ko na manghihiram siya ng pera? Emergency lang at babayaran nila ulit. Nauna pumayag ka pero hindi natuloy. Ilang weeks nagsabi uli ang kapatid ko na kung pwede daw hiramin na yung sinasabi nila weeks ago. Pero ang dami mo nang sinabi. Kesyo bakit kapatid ko nagsasabi, bakit hindi niya gamitin yung account ng kapatid ko, etc. Harap tama lang. Matanda na yung mama ko. Hindi yun marunong gumamit ng Android phone. Hindi marunong gumamit ng FB yun. Hindi naman siya katulad ng mga magulang mo na mga ambisyoso. At hindi marunong makontento sa kung ano meron sila. Hanggang sa umabot na ako sa sukdulan at sinabihan kita na ang gahaman mo sa pera. Maliit na halaga pinagkakait mo sa magulang ko. Samantalang yung sweldo mo, hindi ko pinakakikialaman. At hindi ko alam kung saan napupunta. Ang sagot mo sa akin, di ko talaga dapat pakialaman ang pera mo. Dahil di ako nagpapakain sa'yo. Napakasakit para sa akin na sa'yo pa talaga nang galing ang mga salitang ganyan. Akala ko, ikaw yung taong makakaintindi sa sitwasyon ko pero nagkamali ako. Akala ko ikaw yung babaeng mag-aangat sa akin sa pagkakailubog pero nagkamali ako. Kaya nag-away tayo ulit. Pero matigas na yung puso ko. Manhid. Manhid na. Naalala mo ka ba? Nung gustong alagaan ng mama ko yung bata? Kasi whole month naman nasa inyo yung bata eh. Ano lang naman yung 2 to 3 days na mapunta siya sa mama ko? Pero ayaw mo. Pati sa papa ko ang gusto mo dalaw lang. Kaya mas lalo akong lumayo sa'yo. Sabi ko na lang sa mga magulang ko, tiis na lang sila. Kasi pag uwi ko ng Pinas, ako mismo magdadala sa bata para makasama nila. Natapos sa lahat ng utang ko, makakapapadala na ako sa iyo dahil yun ang gusto mo. Sa totoo lang, wala pa akong ipunisin ko kasi lahat bahiyad sa utang. At isang araw nabalitaan ko na namatay na ang papa ko. Sinabi ko agad yun sa employer ko, swerte ko na lang at mabait ang amo ko. Nakauwi ako ng Pinas, naihatid ko sa huling sandali ang papa ko. Pero nung mga panahong naglalamay ako, gusto mo, sa'yo lahat ng atensyon ko. Langya naman, nagluluksa ako, namatay ang papa ko. Tapos, nag-post ka pa sa FB na dapat mag-move on na ako? Madali para sa iyong sabihin yan kasi hindi mo magulang yun. Kaya nakapag-desisyon ako, hindi na ako ulit babalik ng abroad. Babalik lang ako para tatapusin ko na lang ang kontrata ko. Buo na ang desisyon ko. Uuwi ako ng Pinas. Magtatapos ako ng pag-aaral ko.
At kahit ano pang sabihin ng tao sa akin at ng mga magulang mo, mag-a-apply ako na maayos sa trabaho para sa anak ko. Oo, kahit para sa anak ko na lang. Alam ko niloloko ko dala ng sarili ko. Tumuwing sinasabi kong mahal kita at namimiss kita. Pero may kirot at naiiyak ako tuwing nakikita ko sa mga pictures natin sa laptop ko yung mga effort na ginawa ko nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo. Pero lahat yan pinilit kong hindi na nasundan dahil wala na eh. Wala na, lahat na wala na sa akin. Kaibigan, barkada, pamilya. Kasi ikaw ang pinili ko sa lahat ng yun. Pero ito yung mapapalaho. Ako naaalala ko pang lahat yan. Naalala ko pa nga, nung nakiusap ako sa iyo, isang beses na ipaglabaho. Kasi pagod ako galing trabaho, pero ang sabi mo sa akin, nabuhay akong wala ka na ng ginagawa. Ginagawa ko pag-aasikaso ko sa sarili ko. Alright, kaya gawin ko. It's all easy. So, ibig sabihin ba nun? Dapat hindi na kita pinakasalan kasi walang kwenta na naging asawa pa kita? Masakit din sa akin na mas nagmamatter yung sasabihin na ibang tao sa'yo kaysa sa mga sinasabi ko. At yung desisyon na magulang mo ang masusunod kaysa sa mga desisyon natin. Desisyon mo, desisyon ko. Yung tipong sila dapat ang desisyon para sa relasyon natin. Anong silbi na naging magulang ka? Na naging ina ka? Kung hindi mo pagdesisyonan para sa binuon nating pamilya. Sa tagalingan nating nagsama eh. Di mo malang ako na alok ng tubig pagdating ko ng trabaho. Kailangan mo pa akong tanungin kung gusto ko. Kung gusto ko ng kape. Alam mo kung gaano ko gusto ng kape. Hindi mo nga ako malambing man eh. Tao rin ako. Kailangan ko ng pagmamahal, pag-aasikaso at paglalambing. Ang tanging tanong na lang na tumatakbo sa isip ko, tama pa ba may tayo? Inahalik kita ng higit sa buhay ko. Tama pa ba yung mga ginagawa ko? Karapat-dapat ka ba sa pagmamahal ko? Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Ito yung magawa mo na hindi alam ng ibang tao. Ng mga ka-churchmate mo. Kasi ang taas na tingin nila sa iyo. Bilib na bilib sila sa iyo. At hindi man nila iparamdam sa akin na kumakampi sila sa iyo, nararamdaman ko yun. Ipinanghangalandakan mo sa buong social media na Christian ka? Saan ang binagong buhay ng Diyos sa'yo? Nakikita ba sa ugali mo? Parang hindi naman. Kaya idinaan ko na lang dito. Alam ko, na darating ang panahon na masasabi ko ang lahat ng ito sa harap mo. In time, kapag naging matapang na ako, that secret file was sent to us by Franco.